Eto ang tandaan mo. Pinakasalan man kita at naging ina ka man ng anak ko. Para sa akin, wala kang kwenta. Kaya kahit sabihin mo pang nagpakamabuti kang asawa sa akin, wala akong pakialam. Nababaliw ka na ba, Mama? Hindi maitatago ng pagkamartir mo ang lahat ng peklat at sugat na natamo mo kay Papa. Hindi siya naging mabuting asawa sa inyo. Kaya wag niyo siyang ipagtatanggol. Wala kang awa. Kinasusuklaman kita, Edmundo. Gusto mo ako maging aswang. Ginamit mo ako laban sa papa ko mismo. Nagsinungaling ka sa akin. Kaya akong hahatol sa galit mo sa papa ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito mula sa padalang liham ng isa sa ating mga masugid na tagapakinig. Ang kwento ay hango sa buhay ng isang dalagang may kaakit-akit na mukha, ngunit may natatagong katauhan na hindi ninanais ng karamihan. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang si Lina. 25 taong gulang, nakatira sa probinsya ng Mindoro. Isang dalagang lumaki sa pangangalaga ng kanyang tatay Berto. Hinubog ang karakter sa mapait niyang nakaraan na naging dahilan para magkaroon siya ng negatibong pananaw sa kanyang pagkatao. Isang gabi sa silid ng dalaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na layuan mo ko? Hindi kita gusto. Maglaho ka sa buhay ko! Mama, ako to. Si Selena, ang anak ninyo. Anak? Wala akong anak. Mama, matagal na akong pabalik-balik rito sa kwarto mo. Bakit hindi mo pa rin ako maalala? Dahil hindi kita kilala, isa kang impostora. Pakiusap, Enrico! Ayokong nakikita ang pagmumukha mo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Nakikita ko sa'yo ang dahilan ng pagkabigo ko. Pakinggan niyo ako, Mama. Mahal na mahal kita. Puputayin kita! Selena! Selena, anak! Gumising ka! Selena! Selena! Tay Roberto, Nananaginip ka na naman. pasensya na po. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Ayaw na ayaw kong makikita kang mahina. Pinalaki kita na maayos. May personalidad na matapang. Itigil mo nga yung paghikbi-hikbi mo. Hindi ko gustong umiyak. Masakit lang isipin. Naaalala ko si Mama sa mga panahong sinasaktan niya ako. Hindi na natin maitatanggi pa ang bagay na yan. Bakit, Selena? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan? Ako ang totoong nagpapahalaga sa'yo. Alam ko naman po yun, Tay. Kaya lang ay ano? Hindi ka pa rin nakawawala sa katotohanan yun. Hindi naman po sa ganun. Baka pagod lang ako. Kaya bigla kong naalala si Mama. Pasensya na ulit, Itay. Selena, sa uli-uling mararamdaman mo ang mga bagay na ito. Itatak mo sa utak mo. Hindi mo mararating ang kinatatayuan mo ngayon. Kung hindi dahil sa akin, magpakatatag ka. Sa realidad ng mundo, hindi ka mabubuhay sa hiya, kabaitan, at kabutihan mo sa ibang tao. Lahat sila mapaglaro, manggagamit at makasarili. Hindi ka mabubuhay sa mundong ibabaw kung hihina-hina ka. Anak kita, Selena. Pinalaki kitang matapang, kaya ayaw kong nakikita kang lalampa-lampa. Sa isang high-class pub, dito madalas tumatambay ang dalagang si Selena. Nakaupo siya sa isang mesa habang kinukulit ng isang lalaking nagpapakadesperado. Pilit niya itong pinagtutulakan pero panay pa rin ang paghawak nito sa kanyang katawan. Naiirita man ay wala na siyang magawa. Alam kasi niya kung anong klaseng babae si Selena.
Kilalang hacker na mga lalaking mahilig sa panandaliang aliw. Pero hindi siya literal na pumapatol sa mga lalaki para lang makisama. Mas gusto niya yung pinasasabik ang mga ito. Kapalit raw ng kanyang puri. Pero ang totoo, pera ang atensyon ng karamihan ang pinakagusto niya. Samantala, sa kabilang cubicle ng pub, Honey, ni Crisanto ang kanyang mga mata para lang mawala ng konti ang kanyang pagkahilo. Ilang saglit pang narinig niyang muli ang supladang boses ng babaeng kanina pa nag-iingay sa tabi nila. Nakatayo na ito, pilit na kumakawala sa kamay ng lalaking gusto siyang itable. Matigas ang pagtanggi nito sa lalaki. Hindi siya makatiis na hindi mag-osyoso. Napalingon siya sa kanilang kinalalagyan. Humanga siya sa ganda ng babae. Suot nito ang lagpas patuhod na bestidang itim. Hapit na hapit ang katawan. Maganda ang kutis. Balingkinitan ang katawan. Nagulat siya nang bigla nitong sampalin ang lalaking kaharap. Walang ano-ano'y umalis na iniwan ang binata. Napadaan ito sa kanyang harapan. Nakipagtitigan sa kanyang mga mata. Agad niyang iniiwas ang tingin. Nakaramdam ng biglang pagkahiya sa pagtatagpo ng kanilang mga paningin. Ilang di pa lang ang layo nito sa kanyang kinatatayuan nang bumalik na rin si Lizelle sa kanilang pwesto. Umabresyete sa kanyang braso. Nilisan ang pub sa di kalayuan. Tahimik namang nakamasid si Selena na lumipat na lang ng mauupuan at tiningnan ang magkasintahan palabas ng pintuan. Gasolina! Wala ka pa rin talagang kupas! Rena ka pa rin! Ni Selena, ang mistisong lalaki na kausap ng kanyang kaibigan. Madali silang nagkapalagayan ng loob, nagpalitan ng malulutong nilang mga halakaka. Sa maikling panahon, nagkasundo sila sa maraming bagay. Samantala, sa tahanan ng mag-asawang Mr. and Mrs. Edmundo Ortiz, pasado 9:00 na ng gabi, masigasig na naghihintay sa hapagkainan ang may bahay na si Marisa. Nagulat pa ito nang marinig niya ang padabog na katok mula sa likurang bahagi ng pintuan ng kanilang kusina. Hoy! Buksan yung pinto! Papasok ako! Sandali lang! Nandiyan na! Edmundo, lasing ka na naman. Ano bang pakialam mo? Sa gusto kong uminom. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. Anong pagkain? Nagugutom ako eh. Maupo ka riyan. Ipaghahain kita. Pati ba ng pag-inom ko, pinakekialaman. Matagal na akong ganito. Hindi ka pa rin nasanay. Oh, eto ng kanin at ulam mo. Kumain ka na. Habang mainit pa. Ano yan? Bagong saing na kanin at sabaw ng isda na may talbos ng kamote. Bisit! Oh, wala. Kumalat ng pagkain. Bakit pa tinabig mo? Bakit yan ang ihahain mo sa akin? Ayoko ng ulam. Nagugutom ako. Gusto ko na masarap ng pagkain. Tapos yan ang ihahain mo sa akin? Masarap naman ang luto ko. Bakit hindi mo muna tikman? 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 Ari, Ikaw nga muna, ha? Tikman ang sinasabi mo rito. Halika nga rito. Halika dito. Edmundo, ano ba nasasaktan ako? Ito ang pagkain mo. Ikaw ang kumain yun. Tawa na! Mainit! Napapasok ako! Yan ang nababagay sa'yo. Simpleng pagluto lang masarap na pagkain para sa akin. Hindi mo pa magawa. Anong klaseng asawa ka? Rico, sakit ng mukha ko. Napasok pang labi ko. Kahit kailan, hindi ka pa natuto. Di ka na natuto. Ilang taon na tayong nagsasama. Hindi mo pa rin ako kilala, Maris. Ano bang gusto mo, ha? Ginagawa ko naman lahat ng gusto mo. Pero bakit ganito pa rin ang pagtrato mo sa akin? Naging mabuting asawa naman ako para sa'yo, Edmundo. Naging mabuting asawa.
Nagpapatawa ka ba, ha? Edmundo! Itong tatandaan mo. Pinakasalan man kita. Naging ina ka man ng mga anak ko. Para sa akin, wala ka pa rin kwenta. Kaya kahit sabihin mong nagpakamabuti kang asawa para sa akin, wala akong pakialam. Dahil visit ka sa buhay ko! Diyan ka na! Wala akong ginawang masama sa'yo. Pero kahit anong gawin ko, isang basura pa rin ako sa paningin mo. Umiiyak na iniligpit ni Maris ang mga kinalat na pagkain ng kanyang asawa. Hindi lang ito ang huling beses na mararanasan niya ito mula kay Edmundo. May mga pagkakataon pa ngang mas malala pa sa paso ang kanyang natatamo sa tuwing nakakainom ito. At dahil sa pagmamahal niya sa asawa, nagagawa niyang pagtiisan ang lahat ng kalupitan na ginagawa nito sa kanya. Basta manatili lang siya sa tabi nito. Wala na rin kasi siyang ibang mapupuntahan bukod sa patay na ang kapwa niya mga magulang. Ayaw niya ring lumaki ang anak niyang si Crisanto na walang kinikilalang ama. Kaya kahit masakit man ang nararanasan niya sa pagmamaltrato nito sa kanya, pinanindigan niya na ang kanyang pangakong hindi siya lalayo sa kanyang asawa kahit ano pang mangyari. Lumipas pa ang ilang minuto, dumating na ang kanyang anak na si Crisanto. Naabutan pa nga nito ang pagliligpit niya nang natapong kanin at ulam sa kanilang sahig. Ma, nandito na po ako. Crisanto, anak, andyan ka na pala. Anong nangyari dito? Bakit kayo nagpupulot ng pagkain sa sahig? Natapon ko kasi. Natabig ko yung lamesa. Natabig? Paano? Teka, sandali. Ha? Anong nangyari sa mukha ninyo? Wala ito, anak. Pumasok ka na sa kwarto mo. Magbihis ka na. Paglabas mo, ipaghahandaan na kita ng makakain mo. Mahumarap ka nga sa akin. Tingnan mo nga ako. Mata sa mata. Ano ba talagang... Anak. Diyos ko, ang mga labi mo. Pati ang mukha mo. Anong nangyari sa inyo, ma? Wala ito, anak. Huwag mo akong intindihin. Mamaya lang mawawala na rin ito. Pumunta ka na sa kwarto mo para magbihis. Si Papa na naman pa ang gumawa nito sa inyo? Nasaan ang hayop na yun? Shh! Anak, huwag mo na siyang hanapin. Kanina pa siya nakaalis. Mama naman. Magsasawalang kibukan na lamang sa lahat ng ginagawa sa inyo ni Papa? Di pa kita naabutan rito sa bahay. Nang kahit isang araw man lang na wala kayong galo sa katawan. Hanggang kailan mo pa pagtitiisan si Papa? O sadyang hinihintay mo pang malagutan ka ng hininga bago ka matauhan? Wala akong magagawa. Kahit humantong pa sa ganun ang lahat. Hanggat buhay ako, mananatili ako sa tabi ng Papa mo. Napabaliw ka na ba, Ma? Hindi maitatago ng pagkamartir mo ang lahat ng peklat at sugat na natamo mo kay Papa. Hindi siya naging mabuting asawa sa inyo. Kaya wag niyo na siyang ipagtatanggol. Mas malalim pa sa sugat ng mga natamo kong galos. Ang sakit na nararamdaman ng Papa mo. Hindi mo ko naiintindihan. Itigil mo na yan. Alika, sumama ka sa akin. Gagamutin natin ang paso mo. Crisanto, anak. Wag nang matigas ang ulo mo, Ma. Tumayo ka na dyan. Sumama ka na sa akin. Wag mo nang intayin pati ako na anak mo. Mainis at pabayaan ka. Hindi ko kayang makitang nahirapan kayo ng ganyan. Tumayo si Maris at sumunod sa sinabi ng anak. Nagpunta sila sa inuupahan nitong kwarto. Ilang kanto lang ang layo mula sa kanilang bahay. Hindi maitatago ang itsura ni Maris. Ang mga pasakit na ginagawa sa kanya ng kanyang asawa. Di maiwasan ni Crisanto ang mainis habang dinadampian ng gasa na may gamot ang mukha ng kanyang ina. Hindi ito ang gusto niya para sa kanyang mga magulang, pero wala siyang mapagpipilian. Ito ang kanyang kinalakihan. Kailangan niyang humiwalay sa kanila.
para lang maiwasang magpang-abot sila ng kanyang ama. Kumain na sila ng hapunan matapos nitong gamutin ang mukha ng kanyang ina. Dala ng pagod at sama ng pakiramdam, tuloy na itong nakatulog sa higaan. Naglinis siya ng kanilang pinagkainan. Alam niyang maaga pa, kaya napagdesisyonan niyang babalik sa kanilang bahay para mailigpit ang mga naiwang kalat ng kanyang ina. Samantala, sa likod ng pub na pinagtatrabuhan ni Selena. Huwag pakiusap. Hindi ko na ulitin. Hindi na kita kakabalain pa. Pakawalan mo lang ako. Sinundan mo pa talaga ako rito. Ano akala mo sa akin? Hindi kita papatulan. Oh, Diyos ko. Ang babaeng ito. Nag-iiba ang kulay ng kanyang mga mata. At tulong! Manahimik ka! Oh! Huwag! Ang ayoko sa lahat, yung pinabastos ako. Kung hindi mo gusto mapahamak, lumugar ka sa tama! Hindi na maulit! Nakakulang mo na ako! Pakiusap! Hoy! Tao ba dyan? Naglagawa nyo? Ano? Napahinto si Selena sa ginagawa niyang pananakal sa lalaking nambasto sa kanya. Nang maulinigan niya ang papalapit na yabag sa di kalayuan, papunta ito sa kanilang kinalalagyan. Para hindi siya pag-isipan ng masama, gumawa siya bigla ng iskandalo at binitiwan ang lalaking bihag. Tulong! Rape! Rape! Tulong! Adik na to. Ano sinasabi mong rape? Hoy, ikaw! Ano ginagawa mo sa kanya? Tulungan mo ko! Pakiusap! Pakiusap! Matapos na ako sa kalin. Bigla na lang siya magkakaganyan. Adik ang babae na to. Alis na ako rito. Isa siyang impostora. Hoy! Bumalik ka rito! Siraulo ka! Wala kang respeto sa babae. Pumili ka ng katapat mo. Ang damit ko, sinira niya. Pinastos niya ako. Miss, ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Ayos lang ako. Natumba lang ako sa pagtulak niya sa akin. Teka, sandali. Edmond, ikaw ba yan? Paano mo ko nakilala? Sino ka ba? Ako ito, si Selena. Selena? Oo, ako nga. Nakalimutan mo na ba ako? Ako ito, si Selena. Yung nakatable mo ng isang gabing mag-isa ka. Ikaw si Mestizo. Mistiso pala ako para sa'yo. Oo nga, Selena. Ano bang nangyari sa'yo? Anong ginawa sa'yo ng lalaki yun? Sinundan niya ako. Pagkatapos niya akong binastos, muntikan niya pa akong halayin. Mabuti na lang pala't naabutan ko kayo. Halika, humawa ka sa akin. Tutulungan kitang makatayo. Salamat Mabuti na lang dumating ka. Baka kung ano nang ginawa sa akin ng lalaking yun kung wala ka. Bakit ka ba kasi pumupunta rito? Madilim ang likod na bahagi ng pub na ito. Dapat hindi ka nagagawi rito. Napadaan lang ako rito. Ito kasi yung alam kong shortcut para makapunta agad ako sa pub. Hindi ko naman alam na sinusundan pala ako ng lokong yon. Talaga bang itong hanap buhay mo? Bakit hindi mo subukang maghanap ng ibang trabaho? Ganda at katawan lang ang meron ako. Wala akong panama sa mga dalagang nagtatrabaho sa opisina. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Hindi ka nababagay sa ganitong klaseng lugar. Dapat sa'yo ibinabahay. Ginagawang asawa. Sino namang matinong lalaking papatol sa akin para maging asawa ko? Kung sasabihin ko ba sa'yong ako, papayag ka ba? Pero nabanggit mo sa akin, nung una tayo nagkakilala na may asawa ka na. Kung ibabahay mo ko, ano ako sa buhay mo? Kabit? Oo, nabanggit ko nga sa'yong may asawa ko. Kaya yung oo na yon, hindi yung pagsang-ayon na kabit ka. Kundi pagsang-ayon yun na nabanggit ko talaga may asawa ko. Pero sa papel lang,
At kahit ilang taon na kaming kasal, ilang beses ko lang siyang nakasiping. Nung gabing nabuntis ko na siya. Sa sinasabi mo bang yan, nagpo-propose ka na sa akin ng live-in? Advance ka mag-isip Pero yun na rin yun. Oo nga sana. Mula nung gabing nakatable kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya nga, lagi akong nagbabaka sakaling makita ka rito. Kahit saan naman pagkakataon. Alam mo, gusto kita. Prangka kang tao. At dahil dyan sa sinabi mo, mukhang makukumbinsi mo na ako na maibahay mo. Talaga? Oo. Pero sa isang kondisyon. At sige, ano ba yun? Hanggat maaari, ayokong ipaalam sa pub na titira ako sa'yo. Gusto ko, magagawa ko pa rin lahat ng gusto ko. Kahit nasa poder mo ako. Yun lang ba? Sige, pumapayag ako. At, Edmond, salamat. Ikaw ang kauna-unahang taong nagpahalaga sa akin ng ganito. Masaya akong dumating ka sa buhay ko. Selena, ayokong isipin mong pinagsasamantalang kita. Kung maaari lang, umiwas ka masyadong lumapit sa akin. Kahit anong sabihin mo, lalaki ako. Baka hindi ko mapigilan na. Wala akong pakialam. Dahil sa totoo lang, sa'yo lang ako naging kampante. Hayaan mo akong ipadama ko sa'yo ang paglalambing ko. Ikaw bahala. Hindi maiwasang mailang ni Selena sa kanyang paligid. Pakiramdam niya, may dalawang matang nakamasid sa kanila. Pero binaliwala niya na lamang iyon. Mas pinagtuunan niya ng pansin ang muling pagkikita nila ni Edmundo. Sinong mag-aakala na ang pag-table niya noong nakaraang gabi sa mistisong iyon ay siyang magiging daan para mas mapalapit siya rito. Pihikan siya sa kanyang mga taong nakakahalubilo niya sa pub, pero kakaiba ang pakiramdam niya sa tuwing makakausap ang lalaking ito. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang alok nito. Kumuha siya ng iilang piraso niyang gamit sa kanyang inuupahan at masayang sumama sa bahay ni Edmundo. Oo, hindi ganun kayaman ang lalaking iyon, pero masasabi niyang may kayamanan rin na maibibigay ang lahat ng kagustuhan niya. Hating gabi na nang marating nila ang bahay nila. At pagpasok nila sa bahay, isang pamilyar na muka ang kanyang nakita. Nandito na ako! Crisanto? Papa, may kasama siyang babae pa talaga. Pasensya na sa bigla akong pag-uwi. Inayos ko lang yung kalat na naiwan ni Mama. Ang lalaking ito, nakita ko na ba siya noon? Pamilyar ang mukha niya. Si Maris, nasaan? Sa tinutuluyan ko, doon na siya nakatulog. Matapos kong gamutin ang sugat at paso niya sa mukha. Mabuti naman kung gano'n. Yan lang ba talagang sasabihin niyo? Matapos yung saktan si Mama? Pagod ako at masakit ang ulo ko. Dahil sa hangover, kung pwede ayoko munang makarinig ng kahit anong reklamo para sa nanay mo. Kung ganun, anak niya pala ang binatang ito. Kung sa bagay, kamukha niya nga. Gwapo at mukhang matalino. Sino naman tong kasama ninyo? Si Selena, simula sa gabing ito, dito na siya titira. Ano? Bakit? Hoy, ano ka ba ng tatay ko? Excuse me, may pangalan ako. At wag na wag mo kong tatawaging Hoy. Marunong ka naman pala magsalita. At ayaw kong sagutin ng tatay ko kung sino ka. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Para hindi kita tinatawag na Hoy. Ayusin mo nga ang pakikipag-usap mo sa kanya. Hindi siya kung sino lang rito sa pamamahay ko. Bakit sino bang babaeng ito? Anak niyo ba sa ibang babae? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka hindi kita maistima, Crisanto. Excuse me ulit.
Oo, mukha lang akong bata para sa papa mo. Pero hindi ako anak ng papa mo sa ibang babae. Ako si Selena. Siya ang babae ko. Ibabahay ko na siya. Ano? Nababaliw na ba kayo? Tinatrato nyo na parang basura lang si mama, tapos mag-uuwi talaga kayo ng kabit nyo? The word kabit. Bigla ko tuloy na feel. Ang karapatan ko sa pamamahay na to. I like the vibe. Uy babae, umalis ka ng bahay namin. Wala kang karapatang tumira rito. Bahay ito ng mama ko. Anong karapatan mong pagsabihan siya ng ganyan? Bahay namin. Wala kang karapatang angkinin ang pamamahay ko. Umalis ka sa poder ko, di ba? Kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako. Kung sino man ang gusto kong patuloyin rito, ikaw ang umalis. Matagal ka nang walang poder na makialam sa teritoryo ko. Kaya kung ayaw mo magpang-abot tayong dalawa, lumabas ka. At ayokong makalimot na anak kita, Crisanto. Wala talaga kayong kwentang ama. Nakadidiri kayo! Pagpasensyahan mo ng anak ko. Hayaan mo na siya. Hindi na makikialam sa atin yan. Walang problema sa akin. Maliit na bagay lang yan sa mga taong nakakahalubilo ko noon. Andun ang kwarto. Ikaw matulog doon. Dito ako sa salas mamamahinga. Ano? Ako lang mag-isa roon? Ayoko nga. Tabihan mo ako. Gusto ko kayakap kita sa pagtulog. Ha? Selena, pero... Kung hindi mo ako tatabihan, pupunta pa rin ako sa tutulugan mo. Ayoko mag-isa. Isa pa, hindi pa ako sanay sa bahay mo. Naninibago pa ako. Sige. May banyo ron sa kwarto. Maligo ka. Magsabon ka na maiki. At mamaya-maya lang, susunod na rin ako sa kwarto. Okay, my loves. Hanggat maaari sana, huwag mo kong tawagin ganyan. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, kaya naman Mistiso. Mas gusto ko yon. Pwede siguro ang Edmond na lang. Masyadong all this pag Edmundo, ha? Ayaw mo ng Mistiso? Sige. Pero ikaw ang bahala. Sige, ha? Sunod ka, ha? Ang babaeng ito. Talagang hindi ako tinitigilang akitin. Nung isang gabi pa ako nagpipigil. Pero ayokong pagsamantala ng tulad niya. Mabait siyang dalaga. Hindi siya nararapat na abusuhin. Kaya tama lang na dito siya sa akin tumira. Para kahit papano ay mapapangalagaan ko siya. Bakit nga ba ang gaan ng loob ko sa kanya? Hindi maipaliwanag ni Edmundo ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Sa kabilang dako, naiinis si Crisanto sa kwartong inuupahan niya. Hindi niya inaasahang aabot sa sukdulan ang gagawin ng kanyang ama. Kagigising lamang ni Marisa, nagbabalak na siyang umuwi sa kanilang bahay para doon na magpahinga ng maayos. Pero napansin ni Marisa na nakasimangot ang mukha ng anak. Sa pagpasok nito sa kanilang tinutuluyan, hindi na ito nakatiis mag-usyoso sa kanyang anak. Sumusobra na talaga si Papa. Anak, saan ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Ma, gising na pala kayo. Naistorbo ko ba ang tulog niyo? Hindi naman. Nagising ako dahil gusto ko nang umuwi sa atin. Hindi ako sanay na wala sa bahay. Mabuti ron na panatag akong nakahiga sa kama ko. Isa pa, magpapahinga ka na. Wala kang tutulugan kung dyan ako mamamahinga. Ma, dito na lang muna kayo sa akin. Huwag na kayong umuwi. Ha? Hindi pwede. Maraming gawain sa bahay. Walang mag-aasikaso sa mga kailangan ng papa mo. Magagalit na naman sa akin yun. Sa mga oras na ito,
Hindi ka kailangan ni Papa. Ano bang ibig mong sabihin? Alam ko masasaktan si Mama. Oras na makita niyang may dinalang babae si Papa sa bahay. Hindi ako kakailanganin ng papa mo? Bakit? Ma, dito ka na lang muna matulog. Bukas ka na umuwi. Pero yung mga ligpiting ko roon. Nalinisan ko na po. Pinuntahan ko kanina. Wala kang dahilan para umuwi. Alanganing oras na. Dumating na ba ang papa mo sa bahay pag uwi mo? Baka hinahanap na ako. Wala pa si Papa. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko lang maiwasang mag-isip para sa papa mo. Lasing yon, kaya baka gusto niyang asikasuhin kung makailangan niya. Hindi po ba pwedeng ako naman muna maglambing sa inyo, Ma? Baka pwedeng tabihan mo lang muna ako rito sa inuupahan ko. Matagal-tagal na rin akong huling nakatabi sa pagtulog mo eh. Dasking bata ka, oo. Malaki ka na. Hindi ka ba naiilang nakatabi ako? Man naman, kahit malaki na ako pa rin naman yung baby nyo dati. Kaya wala akong dapat na ikakaila sa inyo. Mahal na mahal kita, Ma. Sa tono ng pananalita mo, para bang may gusto kong sabihin. Dinadaan mo lang sa paglalambing. Sige na nga, tatabihan na kita. Namiss ko rin naman ang aking uniko iho. Maagang nakaalis si Crisanto para pumasok sa trabaho. Pagdating niya roon, hindi niya maiwasang mabanggit sa kasintahan ang engkwentro niya sa babae. Pinayuan siya nitong pabayaan na lamang ang kanyang ama. Baka nga naman pansamantala lang ang pananatili ng dalaga. Bago umalis, iniwanan niya ng note ang kanyang ina. May iniwan rin itong pera at pagkain sa mesa. Binilinan siya na wag munang umuwi at intayin na lamang ang kanyang pagdating. Pero bilang isang responsabling asawa, hindi magawa ni Maris na kaligtaan ang obligasyon na kailangan niyang asikasuhin si Edmundo sa kanilang bahay. Sinuway niya ang bilin ng kanyang anak, umuwi kinaumagahan sa kanilang bahay. Papasok pa lang siya ng kanilang pintuan nang maulinigan niya ang tinig ng isang babaeng tumatawa sa mismong loob ng kanilang bahay. Dahan-dahan sa niluluto mo. Baka matalsikan ka ng mantika, mapasok ka. Talagang mapapasok ako sa ginagawa mo. Kapag hindi mo tinigil yung kayayakap sa likuran ko. Ano ba? Tama bang naririnig ko? Sige, para makakain Tinig na ng tayo. isang babaeng Aayusin ko na ang tumatawa. mesa. Sa loob ng pamamahay ko. Sumunod ka na lang doon kapag luto na. Okay. Hindi ako maniniwala na may ibang babae sa loob hanggat hindi ko ito nakikita mismo. Tapos na ako. Kakain na tayo. Oh, bisita. Ang aga naman Edmond, may tao! Sino ka? Ikaw? Sino ka? Mukhang hindi ka naman basta bisita lang. Ikaw siguro yung nanay ni Edmundo. Sandali lang tatawagin ko lang siya. Edmond! Dumating ang nanay mo! Nanay? Ako? Oo, nanay. Wala naman siyang ibang nabanggit sa akin bukod sa anak niya. Or maybe, ikaw ang siyamay sa bahay na to. Nanay or siyamay? Alin sa dalawa? Kapal na mukha ng babaeng ito. Para ikumpara ko sa nanay at siyamay ni Edmundo. Bakit bigla kayong natigilan? May mali ba sa sinabi ko, Hindi ako siyamay. Mas lalong hindi ako nanay. Ang lalaking tinatawag mong Edmond ay asawa ko. Ha? Pero hindi ka mukhang asawa niya. Mas matanda ka sa kanya. Selena, sino ba kausap mo? Maris. Anong ibig sabihin nito?
Bakit may ibang babaeng nakatungtong sa pamamahay ko? Bakit ngayon ka lang dumating? Kagabi ka pa wala. Alam mo bang nagutom na ako? Galing ako sa tinutuluyan ni Crisanto. Doon niya ako pinatulog. E di sana umuwi ka na maaga. Para hindi kami nagluluto na makakain namin. Edmond, ano nangyayari? Sino ba talagang babaeng ito? At kung pandilatan ako, para akong kriminal? Ako nga ang asawa niya. Bakit hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Nope, hindi ako maniniwala. Hanggat mismong si Edmond ang magsasabi sa akin. Asawa ko! Bakit hindi mo ipamukha sa babaeng yan? Kung sino ako sa buhay mo? Harap-harapan niya akong pinapahiya. Sabihin mo sa kanyang totoo! Selena, asawa ko siya. Narinig mo? Asawa niya ako! Noon, Edmundo, anong sinasabi mong noon? baka lang nakalilimutan mo. Asawa kita sa papelan. Pero hindi sa turing. Teka sandali. Linawin mo nga. Anong sa papel lang? Edmundo, kasal tayo. Legal na asawa. At hindi pwedeng basta mo na lang akong itatanggi. Status reveal, Manang. Past tense ka na. Mismong si Edmund ang nagsabi. So ano nga yung sinasabi mo sa akin kanina? Na ipamukha sa akin ang kinatatayuan mo rito. Well, sorry Tinda. Pero ikaw ang napahiya sa atin at hindi ako. Edmundo, ano ba? Tatahimik ka na lang ba riyan? Hindi mo ako ipaglalaban sa babaeng ito. Edmundo! Ipaglalaban? Bakit? Meron ba akong dapat na ipaglaban sa ating dalawa, Maris? Mulat sa pula. Alam mong ayaw ko sa'yo. Napilitan lang akong pakasalan ka dahil sa pinagbubuntis mo. Ngayon, kung hindi mo matatanggap ang katotohanan, pinalitan na kita. Umalis ka na sa pamamahay ko. Maghanap ka ng ibang matitirhan mo. Si Selena na ang bago kong asawa. Hindi. Hindi ako papayag. Pakiusap. Huwag mong gawin sa akin to, Edmundo. Mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para manatili lang sa piling mo. Huwag mo akong palayasin. Hindi ko kakayaning mawala ka sa piling ko. Isa pa, si Crisanto. Magagalit siya kapag nalaman niyang pinalayas mo ko. Maati mo bang masaktan ang anak mo, ha? Malaki na si Crisanto. At alam niya na ang tungkol kay Selena. Kaya kumontra man siya sa kagustuhan ko, wala siyang magagawa. Ano? Alam niya ang tungkol kay Selena. Nagsinungaling sa akin ang anak ko kagabi. Natigilan ka. O di ngayon pati anak mo, ginagawa kang tanga. Wala akong pakialam. Kahit maging tanga ako sa paningin ninyo, hindi ako aalis sa pamamahay na to. Kung kinakailangan magkakasama kami ng babae mo, titiisin ko. Huwag mo lang akong palayasin rito, Edmundo. Sige, pag-iisipan ko yung sinabi mo. Pero bago kita payagang manatili muli rito, paghirapan mo. Asikasuhin mo kaming dalawa ni Selena. Lahat ng mga pangangailangan namin. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Masahe sa likod, sa paa, ganun din ang gagawin mo sa kanya. Well, everything's settled. Kakain na ba tayo? Nagugutom na ako. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Selena. Ipaghain mo na kami ng makakain namin at nagugutom na kami. Oo, sandali lang. Pupunta lang ako ng kusina. Pinakaba mo ko rin, ha? Sinabi mo talaga sa kanyang babae mo ko? Ganun ba talaga ako sa buhay mo ngayon? Ayaw mo ba ganun? Hindi ka naman titira sa poder ko kung hindi yun ang dahilan ko, di ba? Kung hindi man, ano bang dapat tingin mo? Hindi ko alam, pero gusto ko yun. Literal na homewrecker na ako ngayon. Hanggat nandito ka sa tabi ko, walang makapananakit sa'yo. Kahit na lamok
hindi ka masasaktan. Nagustuhan ni Selena ang ginawang pagpapriority sa kanya ni Edmundo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya nailang sa isang lalaki. Palibasa, nakasanayan niya na noon pa ang pambabastos at pagtatrato sa kanya ng ibang tao. Kaya bago sa kanyang pakiramdam ang bigyang halaga ng isang estranghero. Samantala, pauwi na si Crisanto sa kanyang tinutuluyan at dahil gabi na, wala nang masakyan. Napilitan siyang maglakad pauwi sa kanila. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na umuwi siya ng alanganin. Sa likas na trabaho niya, sanay na siyang maglakad ng ganung oras kapag umuwi. Pero iba ang pakiramdam niya ng mga oras na yun. Para bang may kung anong hindi magandang pangyayari sa kanyang pag-uwi. Ilang di pa lang ang layo sa kanyang inuupahan. Nakasalubong niya ang isang lalaking tulirong naglalakad na mag-isa. Ayoko talagang bumalik sa pub na yun. Hindi mawaglit sa isipang ko ang babaeng yun. Manong, ano ba naman? Pasensya na, hindi kita nakita. Tingnan mo kasi yung dinaraanan mo, di yung panay tingala mo sa daan. Pasensya na uli ah. Sige, mauna na ako. Lokong yun hindi ba lang marunong mag-ingat? May nakasunod talaga sa akin. Kanina ko pa nararamdaman. Ano yun? May naririnig akong nakakikilabot na tinig. Saan ba nang galing ang ungol na yun? Akala mo siguro, mapapalampas ko ang pambabastos mo sa akin. Hindi ako papayag. Ano yun? Parang malaking ibon sa ganitong syudad. Paano nagkaroon ng ganito rito? Papapanagutin kita sa ginawa mo sa akin. Humanda ka! Aswag! Ano yun? Parang malapit lang dito. Bigla akong kinabahan sa pagsigaw na yun Parang nakakaamoy ako ng mabaho. Saan ba galing yun? Naduduwal ako Ibang klase talaga to. Ang mabuti pa umuwi na ako. Baka kung may makasalubong pa akong halimaw rito sa daan. Ang baho talaga. Ang sarap talaga sa pakiramdam na makapagbawas ng mga delikwenting tao rito sa mundo, Pasensya ka na kung ikaw ang aking napagdiskitahan. Hindi ko kasi makalimutan ang ginawa mo sa akin noong nakaraang gabi. Sayang nga lang, may natipuhan sana ako. Mas malaman, hindi nga lang siya kasing sama ng budhi nito. Pero ayos lang, natandaan ko naman ang amoy niya. Kapag nagkita kaming muli, baka pwede kong subukang tumikim ng kakaibang putahe. Hindi makalimutan ni Crisanto ang nakakikilabot na gabing yun. Hindi man niya nakita ang pinanggalingan ng ingay na yun. Ramdam niya ang makapanindig balahibong amoy at sigaw ng taong narinig niya. Agad niyang inilak ang tinutuluyan niyang bahay. Kinalma ang sarili. Hindi man siya naniniwala sa kahit anumang kababalaghan, pero iba ang usapan. Yung naramdaman niya ng gabing yun, ang mas nakatatakot na sigaw na yun. Agad siyang humiga sa kanyang higaan. Pinilit ang sarili na makatulog agad para lang maiwaksi ang takot ng kanyang nadarama. Samantala, naisipang bisitahin ni Selena ang kanyang tatay-tatayan. Ilang buwan na rin ang nakalilipas mula nang mapagawi siya roon. Selena anak, kumusta ang prinsesa ko? Tay, totoo ba ito? Masaya kayo sa pagbisita ko sa inyo? Siyempre naman. Ilang buwan na kaya kitang iniintay. Kumusta ka na? Okay lang naman ako, Itay. Kayo ang kumusta? Eto, tumatanda na. Ikaw, mukhang mas lalo kang gumaganda. Mukhang nagagamit mo ng gusto ang mga naituro ko sa iyong pangangalaga sa kutis mo. Nakailang ka na ba?
Nakailan ho ng ano, itay? Selina. Alam ang tinutukoy ko. Sa tingkad ng ganda ng kutis mo, huwag mong sabihin sa akin, hindi mo pa nagagamit ang itinuro ko sa'yo. Nagagamit ko naman na ho, itay. Pero bakit kailangan mo pa pong tanungin kung may pakinabang ba ang abilidad kong yun? May gusto ka bang tumbukin? Wala naman. Baka lang kasi nakalimutan mo na ang pinag-usapan natin na mas gusto kong ireserba mo ang pinaka-nakakikilabot na parusa sa mga lalaking walang puwang sa mundo. Tulad na lang ng lalaking umaalipusta sa nanay mo. Hindi ko nakakalimutan yun. Huwag kang mag-alala. Pag-iinsayuhan ko lang yung mga lampa. Yung mga lalaking pabaya, bastos at halangang kaluluwa sa mga babaeng inapi nila. Yan ang nagugustuhan ko sa iyo. Hindi ako nagkulang sa pangangaral sa iyo ng mga kaalaman na naituro ko. Tay, matanong ko lang, noong nakaraang araw ba lumabas ka? O nagawi ka man lang sa lugar na pinupuntahan ko? Ako? Ano naman ang gagawin ko ron? Matanda na ako, Selina. Mas gusto kong manatili sa bahay kesa maglakwatsa. Oh, siguro nagkamali lang ako. Pakiramdam ko kasi nung isang gabi, lumabas kayo. Naramdaman ko ang presensya ninyo. Anak naman. Hindi ako mag-aaksaya ng natitira kong lakas para lang maglamyada. Pasensya na ho. Alam kong pinanghihinalaan mo ako. Sa anumang oras ka nakaramdam ng presensya ng iba. Pero lagi mong tandaan, hindi ako mahilig mag-aksaya ng oras at lakas sa walang kakwenta-kwentang bagay. Mas gusto kong paghandaan ang pagdala mo sa akin sa hayop na lalaking pumatay sa nanay mo. Nagkamali lang ho siguro ako. Kasi ho, ang akala ko talaga, ikaw yun. Baka lang nakalilimutan mo. Maraming nagtatago sa mundong ito na mga taong katulad ko. Nagpapanggap lang para makihalubilo ng normal sa iba. Kaya kung may maramdaman ka mang ganon, marahil ibang nilalang yun at hindi ako. Okay. Ngayon alam ko na, hindi na kita kukulitin pa sa bagay na yan. Hayaan mo, itay. Oras na matagpuan ko ang taong pinapahanap mo. Ikaw mismo ang tatapos sa kanya. Ipapaubaya ko siya sa iyo. Ang kaparusahang nararapat sa kanya sa ginawa niya kay nanay. May tiwala ako sa iyo, anak. Baka nga lang, hindi mo lang napapansin. Kaharap mo na pala siya. Sana nga. Para naman maipaghiganti ko na si Mama. Siya nga pala, itay. Heto, kunin mo. Ano ito? Pasalubong ko sa iyo. Preskong lamang loob. Kakukuha ko lang yan kanina bago ako umuwi. Alam mo talaga ang gusto ko, Iha. Salamat. Wala pa yan sa mga nagawa mo sa akin. Nagsisimula pa lang ako sa iyong bumawi. Sige na. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Alam kong may gusto kang gawin doon. Bago ka muling bumalik sa mundo ng mga taong pinarurusahan mo. Opo, itay. Saglit lang naman ako. Sige na. Baka sa mukha ni Berto ang saya sa nakikitang pagbabago sa pagkatao ng kanyang anak, si Selina, na tagapagmana ng kanyang kakaibang abilidad, talino at tapang sa larangan ng kanilang angkan. Dahan-dahan niyang nilasapa ang pagkaing dinala sa kanya ni Selina at mula sa kanyang kinauupuan, ramdam niya ang unti-unting pagsasakatuparan ng lahat ng kanyang plano. Kaunting panahon na lang ang kanyang hinihintay. Muli na silang magkakaharap ng taong kinasusuklaman niya. Samantala, sa kwartong tinutuluyan ni Crisanto, dumating ang kasintahan niyang si Lizelle.
Chris, honey, nandito na ako. Gising ka na ba? Honey, tanghali na. Hindi ka pa rin bumabangon. Na-late na ako sa trabaho kakaintay sa'yo. Lisel, mahal ko. Andiyan ka pala. Oo, kararating ko lang. Ano bang nangyayari sa'yo at nakahiga ka pa dyan sa kama mo? Malamig. Nangangatog ang buong katawan ko. Teka, may sakit ka ba? Diyos ko, inaapoy ka ng lagnat, Crisanto. Lisel, Naku naman, late na ako. Kailangan ko na rin pumasok. Ano bang gagawin ko? si Mama. Pakiusapan mo siyang pumunta rito. Sandali lang. Pupuntahan ko ang nanay mo. Hindi pwedeng iwan na lang kita ditong ganyan ang kalagayan mo. Baka kung mapano ka pa. Agad na pinuntahan ni Lisel si Aling Marisa sa kanilang bahay. Sumama naman ito sa kanya at nagdesisyon na dalhin muna sa bahay nila ang anak. Nung una, nagtatakaan talaga sa itsura ng ina ni Crisanto. Parang mas malaki ang kinahumpak ng katawan nito kesa nung una, nung nanliligaw pa lamang si Crisanto sa kanya. Nang madalan nila ang binata sa bahay nila, nakita niya si Selena. Iba ang naging unang impresyon niya sa babae. Pakiramdam niya, may maitim na aurang nakabalot sa katauhan nito. Pinagmamasdan lang sila ni Selena habang dahan-dahan nilang inaalalayan ang binata sa dati nitong kwarto. Dito, saglit na nagtama ang kanilang mga paningin. Napakiwari ni Lisel. Nagbabadya ng masamang pangitain sa kanya ang presensya ng babaeng ito. Nagpaalam siya sa mag-ina. Tumalikod na sa dalawa, lumabas ng kanilang bahay. Hindi niya inaasahang naruroon sa labas si Selena para bang hinihintay ang paglabas niya. Ano bang problema ng babaeng to? Inaabangan niya ba ako? So, ikaw pala ang girlfriend ni Crisanto. Oo, ako nga. Oh, tama. Naalala ko nung bigla. Kaya pala pamilyar ang mukha sa akin. Dahil nakita ko kayong magkasama ng boyfriend mo, napalabas roon sa pub na pinupuntahan ko. Small world. O, ano naman ngayon sa'yo? Bakit? May problema ka? Wala naman. Hindi ko lang gusto ang paraan ng pagtingin mo sa akin. Ha? Ikaw tinitingnan ko? Para saan? Hindi ka karapat-dapat pag-aksayahan ng oras ko. Oh, really? Bakit kasi pakiramdam ko triggered ka sa presensya ko rito sa pamamahay ng boyfriend mo? Sino naman na may sabi sa'yo? Ako? Triggered sa'yo? Excuse me? Hindi mapagkakaila yung mga mata mo. Kung tingnan mo ko mula ulo hanggang paa, parang kinukumpara mo ko sa status ng katawan mo. Ha? Ako? Ikukumpara ang sarili ko sa'yo? Nahihibang ka ba? Hindi ko kailangan gawin yun sa'yo. Kung tingnan man siguro kita, wala ka ng pakialam. Dahil confident ako sa kung anong meron ako. Hindi tulad ng sa'yo, na hindi ko nga alam kung totoo ba yan o retokada. Anong sabi mo? Wala kang karapatang saktan ako. Kung pakiramdam mo minamaliit kita, malamang insecurities mo yan. Kasi ikaw, kinakailangan mo pang ipangalanda ka ng katawan mo para lang magustuhan ka ng mga lalaki. Samantalang ako, gugustuhin nila ako. Effortless. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Bitiwan mo ang braso ko. Makapal talagang mukha ko. Lalo na kapag alam kong nasa tama ko. At hindi kita uurungan. Kaya wag na wag mo rin akong susubukan. Puiset ka. Sa uli-uli, bago mo husga ng iba, tingnan mo munang sarili mo para hindi ka nagmumukhang kaawa-awa, nakatawa-tawa. Ikaw na babae ka. Maghinay-hinay ka rin sa mga pananalita mo.
Huwag ka masyadong kampante. May hangganan niyang pagiging prinsipyong pinaglalaban mo. Yang pinagmamalaki mo ganda, darating ang panahon na mawawala ng gana sa iyong jowa mo. Hindi mo pa nga ako kilala eh. Huwag mong subukang sagarin ang pasensya ko. Tandaan mo, nasa akin pa rin ang huling halakak. Yang si Crisanto, tuluyang ko rin makukuha yan. Oras na mapasakin ng kanyang ama. Dadalhin ko sila sa paraisong hindi nila matatanggihan. Kaya binabalaan kita, hindi ako basta-basta na uri ng babae. Anong nangyayari dito? Ay, Edmond, nakauwi ka na pala. Nag-aaway ba kayong dalawa? Of course not. Kinukumusta ko lang ang girlfriend ng anak mo. Magandang araw po, Tito. Ano at narito ka, Lisel? Sinamahan ko lang maihatid dito ang anak nyo. May sakit siya at walang mag-aalaga sa kanya kung mag-isa siya sa inuupahan niya. Kano ba? Salamat sa pag-aasikaso sa kanya. Nag-almusal ka na ba? Tapos na ho. Paalis na din po ako kaya huwag na ho kayo mag-abala. Salamat. Hindi man lang ako nakaganti sa babaeng to. Harap-harapan niya akong pinahiya. May araw ka rin sa akin. Selena, ano't natahimik ka? Wala naman. Halika na sa loob. Ipaghahanda kita na makakain mo. Mabuti pa nga. Nagugutom na ako eh. Mamaya, baka naman pwede na akong pakainin mo. Ikaw talaga, Selena. Mag-isang nagkape si Selena sa labas ng bahay nila. Nang hapon na yun, nagpapahinga na silang lahat. Hindi siya makaidlip kahit inaalok siya ni Edmundo na makasama sa silid. Hindi kasi maalis sa isipan niya si Lisel. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang babae ang nakaaway niya. Bigla siyang napangisi. Pakiramdam niya, tadhana ang gumuguhit na magtagpo ang kanilang mga landas. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong excitement na lahat ng mga nakatira sa bahay na iyon magkakaugnay. Hindi nila inaasahan. Ilang gabi na rin siyang hindi pumupunta sa pub kaya naisipan niyang bumalik roon. Pansamantalang mag-a-unwind sa mga bagay-bagay na gusto niyang gawin sa pamilya ni Crisanto. Long time no see, huh? Same here, bakla. Anong nangyari sa iyo? Binuburo mo ba ang ganda? Ang sinasabi ng kanyang kaibigan, pagkakita niya sa lalaking nakaupo roon, masaya itong tumakbo sa kinauupuan nito. Sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap at hindi siya makapaniwala nang makita niya sa pub ang hindi inaasahang bisita. Tama ng pagkakayakap, anak. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Wala akong pakialam. Namiss kaya kita. Hindi ako pwede magkamali. Siya nga ang taong matagal ko nang hinahanap. Natigilan si Edmundo sa tagpong yun. Hindi niya inaasahan na makikita si Selena kasama ang ibang lalaki. Halos sumabog ang loob niya. Naninibugo ang puso niya sa tagpong yun. Nakahilig ang ulo ni Selena sa isang matandang hindi niya kilala. Biglang lumayo si Selena kay Berto na siya namang ipinagtaka ng matanda. Agad itong lumapit sa kanila. Walang ano-anong hinablot papalayo si Selena mula kay Berto. Hindi inasahan ni Selena ang matalim na tingin na ipupukol nito sa kanya. Natigilan siya sa mga nangyayari. Anong ibig sabihin nito? Teka lang, Edmond. Ang kamay ko, nasasaktan ako. Ano bang ginagawa mo rito? May kasama ka pa talaga at isa pang matanda. Ako sapat sa'yo, ha? Para pumatol ka pa sa kahit sa matanda. Mali ka nga nang iniisip sa aming dalawa. Huwag mong pairalin ang galit mo sa akin. Halika na! Sa bahay na tayo mag-usap! Ano ba? Dahan-dahan naman ang braso ko! Ano ba? Itigil mo yung pagkakalagkad mo sa kanya. Nasasaktan na siya. Bitiwan mo ang kamay niya. Kung hindi mo siya kayang itrato ng tama. Ano bang pakialam mo?
Wala kang alam sa relasyon naming dalawa. Kaya wag mong panghimasukan ang namamagitan sa amin ni Selena. Wala ka pa rin pinagbago. Isang walang kwentang lalaki. Mainitin ang ulo! Huwag na kayo mag-away. Sige na. Sasama na ako sa'yo, Edmond. Huwag mo na lang siyang idamay sa init ng ulo mo sa akin. Selena, narinig mo ang sinabi niya. Huwag ka nang mangialam sa amin. Pasalamat ka pa nga't hindi ikaw ang pinagdiskitan ko. Dahil kung nagkataon, hindi kita uurungan kahit sino ka pa. Tara na, Selena. Baka sa mukha ni Berto ang saya nang makita ang mukha ng lalaking kinaiinisan niya. Agad siyang umuwi sa kanilang kubo. Inihanda ang lahat ng kanyang kakailanganin. Sa nalalapit niyang paghihiganti, ramdam niya anumang oras mula noon, dadalhin mismo ni Selena sa kanyang kubo ang lalaking nagpahirap sa babaeng pinakamamahal niya. Walang anumang kukontra sa litanya ni Berto. Sumambulat sa kanyang kubo ang malulutong na halakak, samantala iniuwi ni Edmundo si Selena sa kanilang bahay. Dito ay nagsimulang magtalo ang dalawa. Ano ba, Edmond? Kanina pa ako nasasaktan. Ano ba? Bakit mo ginawa sa akin Iwan ito? mo ko. Bakit? Ang alin ba? Ang makita ko may ibang lalaki? Oo, binigay ko sa'yo ang lahat, pero bakit pakiramdam ko? Iniiputan mo ko sa ulo. Excuse me? Hindi ba't una pa lang, nagkasundo na tayo sa kondisyon ko na magagawa ko pa rin lahat ng gusto ko kahit nasa poder mo ko? Eh bakit ngayon? Bigla kang nagkakaganyan. Hindi ka tumutupad sa usapan. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat, Selena? Nagseselos ako. At ayoko may ibang lalaking umaali-aligid sa'yo. Lalong-lalo na ang isang yun. Paranoid ka na, Edmond. Ni hindi mo pa nga kilala ang lalaking kasama ko. Tapos pag-iisipan mo ko agad na masama. Kilala ko siya! Kaya nga ba naiinis ako sa ginagawang paglapit niya sa'yo? Ha? Selena, ayoko lang umaali-aligid sa'yo ang lalaking yun. Akin ka lang, Selena. Yan ang tatandaan mo, ha? Anong nangyayari rito? Anong ginagawa mo dito, Maris? Umalis ka dito. Hindi ko kailangan ang opinion mo. Bumalik ka na sa kwarto ng anak mo kung ayaw mong madamay ka sa galit ko. Sumusobra ka na, Edmond. Wala kang narinig sa akin. Mula nang dinala mo rito ang babae mo. Sana naman, magkaroon naman kayo ng hiya kapag nasa harapan niyo ako. Sino ba kasi may sabi sa'yong lumabas ka at tumingin sa amin? Tama. Ikaw itong basta-basta na lamang sumusulpot dyan. Correct. Bumalik ka na sa loob. Ano ba? Huwag mo kong ipagtabo yan. Hindi na ako basta mananahimik lang. Sukdulan na ang ginagawa ninyong pambabastos sa akin. Ako ang legal na asawa rito. Pero kung tratuhin mo ko, talo ko pang katulong sa pamamahay na ito. Kinasusuklaman kita! Edmundo! Yan ang dapat sa'yo. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo ang lahat, tanda? Wala ka nang puwang sa pamamahay na to. Kahit ano pang iputak mo riyan, wala na rin kwenta. Huwag ka magkakamaling lumaban. Hindi lang yan ang dadanasin mo. Kung ipagpipilitan mo ang sinasabi mong maging asawa ko, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Wala ka ng halaga sa akin. Hindi na kita kailanman kikilalaning asawa ko kahit mamatay pa ako. Wala kang awa! Kinasusuklaman kita, Edmundo! Mama? Mama? Ano nangyayari sa'yo? Papa! Damputin mo yung mama mo. Dalhin mo sa kwarto mo. Ayoko makarinig ng atungal na pag-iyak. Naiirita ako. Naiirita! Mas nakakairita kay Papa. Edmundo, ayos ka lang ba? Ang lakas ng loob mong sapakin ako. Bastos ka't walang galang! Mas bastos kayo! Wala kayong kwentang padre ng pamilya! Sinasaktan mo sa harapan ng malandi mong kabit ang asawa mo? Nasa katinoan pa ba yung utak mo, Papa? Tama na, pakiusap. Ayoko nang marinig ang pagtatalo ninyo. Huwag mo kong subukan, Crisanto! Baka makalimutan kong anak kita!
Mas mabuti pa nga magkaganon. Dahil sa totoo lang, Papa, ikinahihiya akong maging tatay kita. Lalo na't nandidiri ako sa inyo. May asawa kayong tao, pero may kinakalintari kayong iba. At ikaw na babae ka. Hindi ka na nahiya. Parang tatay mo ng lalaking ito, pero pumatol ka pa! Manahimik ka. Hindi mo ko lubusang kilala. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan mo ko ng ganyan. Kung tutuusin, ginagawan ko pa nga ng pabor ang tatay mo. Kailangan niya ng kumpanyon, kaya yun ang ibinibigay ko sa kanya. Kung nasasaktan man ang nanay mo, wala na akong pakialam. Si Lina, tama na. Wala rin namang saysay magpaliwanag ka sa kanila. Makitid ang pangunawa ng taong yan. Ipinaglalaban ko lang ang sarili ko. Hindi ko na gustong lumalabas sa bibig ng mag-ina mo. Dumayas ka rito, Selena! Ikaw ang dahilan ng pagkasira ng pamilyang ito! Talagang lalayas ako. Kahit hindi mo sabihin. Hindi ko na gustong manatili pa sa lugar na to. Impyerno! Magsitahimik kayo! Natutulilig ng tainga ko sa mga ginagawa ninyo! Yang maldita mong kabit ang pagsabihan mo, Papa! Hindi kami! Ayoko na rito, Edmond. Hindi ko na matatagalan pang manatili sa lugar na to. Hindi. Huwag kang umalis. Kung may dapat mang umalis rito, walang iba kundi ang mag-ina ko. Oh. Lalong hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Yang babae nga ang dapat umalis. Walang lugar ang mga kabit sa pamamahay namin ng nanay ko! Sige! Yan ba ang pinaglalaban ninyo? Pwes! Inyo-inyo na ang pamamahay na ito. Kami ni Selena ang aalis rito. Kami nyo ang sinasabi nyong karapatan. Selena, tara na. Hindi na ako babalik pa sa pamamahay na ito. Magsasama na tayo ng tuluyan. Hindi! Edmundo! Edmundo! Nag-alsabalutan sina Edmundo. Dali-daling hinila paalis si Selena mula sa kanilang bahay. Hindi naman makapaniwala si Marie sa desisyon ng kanyang asawa na piliin ang kabit nito kesa sa kanya. Niyakap siya ni Crisanto. Inalo ang umiiyak niyang ina. Ramdam niya mula rito ang masakit na katotohanang iniwan sila ng kanyang ama. Nakatulugan na nito ang sobrang pag-iyak para mawala sa kanyang isipan ang kanilang sitwasyon. Iniligpit na ni Crisanto ang ilan sa mga gamit na ikinalat ng kanyang ama. Hapon na nang dumating si Lisel sa kanilang bahay. Crisanto, Lisel, ikaw pala. Pasensya na, hindi na kita nasundo. Kanina ka pa ba dyan? hindi naman. Kararating-rating ko lang. Bakit ang kalat dito? Wala naman. Sa lalim ng buntong hininga mo, malamang may nangyari. Kumaga ka sigurong dumating. Naabutan mo yung away namin. Nasaan ang mama mo? Pinatulog ko muna sa kwarto niya. Kanina pa yun iyak ng iyak eh. Dahil ba kay Selena? Oo. Sa pagkakataong ito, talagang iniwan na kami ni Papa. Ano? Basta lang kayong pumayag? Ano naman magagawa namin? Baliw na baliw si Papa sa kanya. Kahit anong paliwanag namin, mas pinakikinggan niya ang kabit niya. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa niya sa Papa ko para mabaliw ito ng gusto sa kanya. Talagang tinutuon niya ang banta niya. Hindi ko inaasahang magtatagumpay siya ng ganun-ganun na lang. Natatakot tuloy ako. Baka kung pati si Crisanto, magawa na rin niyang akitin. Sasabihin ko rin ba kay Crisanto ang ginawa niyang pangbabanta sa akin? Bakit ka nakatitig na lang sa akin ng ganyan? May gumuguli ba sa isip mo? May gusto ka bang sabihin sa akin? Sa totoo lang, nagdadalawang isip akong sabihin sa'yo eh. Kasi iniisip kong hindi naman ito magkakatotoo. Pero sa nalaman ko, mukhang ginawa nga talaga ni Selena ang babala niya sa akin. Ano bang klaseng babala ba yan? Nagkasagutan kami ni Selena nung araw na nagkasakit ka. Kakaibang kutob ko sa kanya. Lalo na nung binantaan at binulungan niya ako. At sa mga sinabi niyang yun, kinilabutan ako. May hinala akong may kakaibang pagkatao si Selena.
At sigurado ako, nasa peligro ang buhay ng tatay mo. Nasa peligro? Pero paano? Kitang-kita kung paano niya ipinaglaban ang pagmamahal niya kay Papa. Kaya siguro naman, hindi niya magagawang saktan si Papa. Sigurado ka bang pagmamahal ang dahilan niya? Para dumikit sa papa mo? Hindi ka ba naghihinala? Wala namang perang tatay mo. Para mapakinabangan niya pero yung paraan niya na maangkin ang tuluyan ng papa mo, doon ako mas kinakabahan. Bakit ba kasi basta nyo na lang siyang isinuko sa kanya? Hindi namin maiwasan eh. Sa mga sinasabi mo, pati ako kinukutuban ng masama. Honey, yung nangyayari ngayon sa tatay mo, minsan na niyang binanggit sa akin. At kahit pa nga ikaw binantaan niya ako. Kukunin ka rin niya sa akin kapag matagumpay niyang makuha ang papa mo. Hindi maaari ito. Kailangan ko sundan si Papa. Pero paano? Hindi mo nga alam kung saan sila pupunta. Aalamin ko kung saan nakilala ni Papa si Selena. Tama. Natatandaan ko na. Minsan niyang nabanggit sa akin na nakita niya tayo sa high-class pub na pinuntahan natin noon. At pwedeng doon malaman ang tunay niyang address. Salamat talaga, honey. Ngayon bigla akong napagtagni-tagni ang lahat. Yan lang ba ang plano mo? Hindi ka ba natatakot na saktan ka ni Tito Edmundo? Alam mo naman yon kapag nagalit. Oo, natatakot ako. Pero mas nag-aalala ako sa masamang balak ng babaeng yung kay Papa. Hindi ko rin mapatatawad ang sarili ko. Oras na papahamak siya nang wala man lang akong ginagawa. Nagpunta si Crisinto sa pub na tinutukoy nito at sa isa sa mga kaibigan ni Selena ang nakausap niya. Ito mismo ang nagbanggit kung saan ang totoong tirahan nito. Wala mang kasiguraduhan. Mag-isa niyang pinuntahan ang address sa kanyang nakuha. Samantala, wala si Tatay Berto nang dumating ang dalawa sa kubo. Wala ring nabanggit si Selena. Tungkol sa tatay-tatayan niya, naisip kasi niyang mas makabubuting ipakilala niya ito ng personal oras na magkita silang dalawa sa kanilang bahay. Nagpaalam saglit si Selena kay Edmundo na mamimili ito ng makakain kaya habang wala siya, na mahinga muna ng silid ni Selena si Edmundo. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog, wala siyang kamalay-malay. Papalapit na sa kanyang higaan ang taong papatay sa kanya. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Sinong... Ikaw may kasalanan ng lahat. Kaya papatayin kitang hayop ka. Itiwan mo ko. Eto ng katapusan mo. Hindi ako papayag na mamatay lamang. Kailangan kong makawala sa kanya. Sisipahin ko siya ng ganito. Kainis, nakapalag siya sa akin. Muntik na ako dun. Paano nakapasok yung rito? Taga ka ba? O sadyang wala kang alam? Ikaw mismo ang pumunta sa teritoryo ko. Kaya magagawa ko ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Teritoryo mo? Hindi mo pa ba alam kung kaninong bahay ang kinatatayuan mo ngayon? Kubo ko ito. At dinala ka mismo dito ni Selena sa akin. Sinungaling ka. Selena! Selena, nasan ka? Selena! Wala siya rito. At iniwan ka niya sa akin. Ngayon, tayong dalawa na lang ang magtutuwas! Anong klase kang nilalang? Bakit bigla ka nagbago? Kakagawan mo ang lahat ng ito. Ginusto kong makamit ang kapangyarihan na ito para maggamit ko sa paghihiganti ko sa'yo. Balikat ko. Alan siya ng tugo mo. Sinlan siya ng pagkatao. Kailangan ko makatakas rito. Mapapatay ako ng halimaw na ito. Sige! Gapang! Gawin mo ang lahat para makatakas.
Tingnan lang natin kung maaabutan ka bang buhay ni Selena. Visit talaga. Hindi ka patas. Isa kang halimaw. Kung halimaw man ako, halimaw ka rin. Sino kaya ang mas halimaw sa ating dalawa? Ikaw yun! Huwag kang lalapit sa akin. Nakakatawang tingnan. Nagmamakaawa ka sa harapan ko. Ano kaya magiging reaksyon ni Selena kapag nakita niya ang ganyan mong kalagayan? Anong gagawin ko? Isa palang aswang si Berto. May paparating. Tay? Oh. Ha? Tay Berto? Maligayang pagbabalik, Selena. Anak niya si Selena. Anong ginawa mo sa kanya? Yung bagay na dapat kong ginawa sa kanya noon pa. Edmond, halika. Tutulungan kita. Tumigil ka sa ginagawa mo. Pabayaan mo ang hayop na yan. Ikaw ang tumigil, Itay. Dinala ko siya rito para formal kayo magkakilala. Pagkatapos ganito lang ang gagawin mo sa kanya? Hindi mo pa ba nauunawaan ang lahat, anak? Yang Edmundo na yan, ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Ano? Selena, Ano ba talagang totoo? Kaano-ano mo ba ang lalaking yan? Siya ang Tatay Berto ko. Ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ibig sabihin, hindi ka totoo anak ni Berto. Hindi. Iniwan kami ni Mama Elena ng totoo kong ama. Hinanap ko siya para madala kay tatay. Para mapaghigantihan niya. Kaya nagtataka ako. Bakit pati ikaw sinasaktan niya? Kung hindi siya anak ni Berto, si Selena, ang batang ipinagbubuntis noon na Elena. Hindi. Nakipagrelasyon ako sa sarili kong dugo. Tay, huwag mo nang saktan si Edmond. Mahalaga siya sa akin. Mali ka ng hinala. Hindi siyang lalaking hinahanap natin. Dinala ko siya rito para makilala ninyo. Bilang taong mahal ko. Selena, umalis ka na. Huwag ka na makialam sa aming dalawa. Ayaw kong pati ikaw madamay sa lahat ng ito. nakatutuwa naman. Hanggang ngayon, wala ka pa rin kaalam-alam na pinaiikot lang kita sa mga palad ko. Ito ang palad ko. Dito ka umikot. Pinakamamahal kong Selena. Anong ibig mong sabihin? Sige. Lamang nagtanong ka kung anong ibig kong sabihin. Ito ang ibig kong sabihin. Patawarin mo ko kung nadamay ka rito. Pero ito lang ang naisip kong paraan para mas masakit sa lalaking ito ang maranasan niyang paghihiganti ko para sa mama mo. Siya si Edmundo Ortiz, ang walang kwenta mong ama. Ha? Hindi. Hindi totoo yan. Kaya pala ganun na lamang ang gaan ng nararamdaman ko sa kanya. Anak ko siya kay Elena. Itay, huwag kayong kumuha ng kwento. Hindi siya yon. Hindi siyang lalaking dapat napatayin mo. Selena, anak, totoo bang lahat ang sinasabi niya? Ikaw bang anak ko kay Elena? Edmond, Itay, kung sino ka man, ayusin mo ang sarili mo. Natatakot ako sa susunod na gagawin ni Tatay Berto. Hanggat maaari, unti-unti kang tumakas. Baka hindi ko magawang protektahan ka. Oras na atakihin ka niya. Tatay Berto, tama na! Huwag mong gawin ito! At sa tingin mo, bakit hindi ko siya dapat patayin? Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Taliwas sa lahat ng sinabi ninyong totoong ugaling meron siya. Kaya itigil nyo na ito.
Kung totoo siya nga ang tatay ko, mapapatawad ko na siya at tatanggapin lahat ng pagsisisi niya. Hangal ka! Binulag ka ng awa ng pagmamahal mo sa kanya. Bali-balik na rin man ang mundo. Isa pa rin siyang walang kwentang tao. Hindi pa ba sapat sa'yo ang mga nakita mong ginawa niya sa pamilya niya? Para makita mo kung gaano kasama ng tatay mo na yan. Nagawa niyang iwan kayo noon. Nagawa rin niyang ipagpalit ang pamilya niya sa'yo. Kaya sigurado ako, magagawa niya uling iwan ka oras na malaman niya ang totoo mong katawan. Anong ginawa mo sa anak ko? Pasensya ka na, Edmundo. Isa na ring aswang nakagaya ko ang nag-iisa mong anak kay Elena. Hindi! Umaalingaw-ngaw sa loob ng kubo ang maanghang na pagtawa ni Berto. Doon na kumpirma ni Crisanto na tama ang lugar na kanyang napuntahan. Rinig niya ang pagmamakaawang boses ni Selena. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng inakala nilang sopistikadong maldita nakatira sa liblib na kubong yun. Pinasok niya ang lugar. Gulandang siya sa tagpong kanyang naabutan. Itay! Oh, Crisanto, anong ginagawa mo dito? Diyos ko, duguan kayo. Anong ginawa sa'yo ni Selena? Wala siyang ginawa sa akin. Pero ang tatay niya meron. Hindi ka na dapat sumunod rito. Mapapahama ka. Ano ho ba talagang kasing nangyari? Bakit sinaktan ka ba ng tatay ni Selena? Mahabang kwento. Sigurado akong magugulat ka sa mga malalaman mo. Tama na, Itay. Binabawi ko ng pangako ko sa inyong paghihiganti natin sa kanya. Mas masaya kung nakilala ko siya ng personal. At hindi ko na gusto maging sunod-sunuran pa sa plano ninyo. Pakiusap! Itigil mo na ito! Patawarin mo na siya! Ngayon mo ba sasabihin sa akin yan? Gayong ikaw mismo nagdala sa akin rito para mapahamak siya. Pasensya na, Selena. Wala sa bukabulary ko ang salitang pagpapatawad. At hindi siya dapat sa akin humingi ng tawad, kundi sa mama mo. Kailangan siyang mamatay para makahingi ng tawad sa kanya. Kaya ako mismo ang maghahatid sa kanya sa impyerno! Wag! Hindi ka matayan niyang paraan para makapaghiganti ka. Kulang pa ba sa'yo ang masakit na katotohanan na malaman ko na ang lahat ng kasinungalingang ginawa mo? Kinamit mo pati ako, Tatay Berto! Kulang pa yan sa lahat ng ginawa sa akin at sa mama mo! Hindi ko makalilimutan ang itsura ni Elena ng mga panahon na yun. Mahal na mahal ko si Elena. Pero pinaubaya ko lang siya sa walang kwenta mong ama. Binuntes at bigla na lamang iniwan. Kailangang maipaghiganti ko si Elena sa lalaking yan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Dahil sa pagsunod ko kay Tatay Berto, nasaktan niya si Papa. Ako ang dapat managot. Ang inakala kong walang kwentang ama ay puro lang pala kasinungalingan niya. Tadhana ang naging daan para mismong makilala ko siya. Kaya ngayong kailangan kong itamang kabaliwan ni Tatay Berto. Hindi niya talaga hangat na maipaghiganti si Mama. Ang totoong plano niya, maipaghiganti ang nabigo niyang pagmamahal kay Mama. Kinamit niya ako para sa sarili niyang kapakanan. Selena! Nandirito kami! Handa akong tulungan ka! Crisanto! Sabihin mo sa akin kung anong may tutulong ko. Kung bakit nagkaganito si Papa. Wala nang oras para magpaliwanag. Kailangang mailayo na rito si Papa. Nanghihina na siya dahil sa sugat na natamo. Baka mamatay siya kung magtatagal pa siya rito. Sandali. Papa? Ang papa ko ba ang tinutukoy mo? Oo, Crisanto. Iligtas mo siya. Ilayo mo siya rito. Aba, ngayon ko lang napansin na may bisita pala tayo. Sino ka, binata? Magtigil ka, Berto. Huwag mong idamay ang anak ko.
Tinatanong ko lang ang pangalan, dinadamay na kaagad. Ako ang kailangan mo, di ba? Huwag mo silang gagalawin. Papa, huwag mong ipilit ako, Milos. Malaki ang sugat mo. Ang dami rin dugong umaago sa balikat mo. Berto! Lubayan mo ang anak ko! Papa, tayo na! Umalis na tayo! Tonta! Sabi mo kanina wag siyang gumalaw dahil may umaagos na dugo sa kanyang balikat. Tapos ngayon, yayayain mo siyang umalis kayo rito? Wala kang ang lakas. Matapang ka pa rin. Isa kang hangal. Kung talagang matapang ka, lumapit ka nga rito sa akin. Lapit. Atakihin mo ko. Huwag kang magtago sa likuran ng anak mo. Crisanto, ano ba? Ilayo mo na si Papa ngayon din. Ako ang pipigil kay tatay na sundan kayo. Selena, anong ginagawa mo? Ako mismo ang haharap sa'yo. Talagang pati ako kinalaban mo rin! Gusto mo ko maging aswang. Kinamit mo ko laban mismo sa papa ko. Mas naintindihan ko ng lahat. Nagsinungaling ka sa akin at ginamit mo lang ako para sa sarili mong kapakanan. Kaya ako ang hahatol sa galit mo sa papa ko. Nakakainis! Hindi ako nakailag! Traitor ka, Selena! Traitor ka! Ang tindi ko talaga! Ang tinira mo! Gusto mo kong mamatay! Tayong dalawang dapat na magtuos. Ngayon, malalaman mo kung sino sa ating dalawa ang mas malakas. Ikaw ba na nagturo sa akin? O ako na naging anak-anakan mong aswang? Mas pinili mo siya kaysa sa akin na nag-alaga sa'yo. Hindi ko ito inaasahan. Traitor mo ko, Selena! Ayoko na magpagamit sa mga kasinungalingan mo. Umalis na kayo, Papa! Crisanto! Selena, anak! Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa pamilya mo. Pati na sa'yo, Crisanto. Kaya Aling Maris at sa kasintahan mo, hindi ko na alam ang totoo. Kaya ngayon, itatama ko ang pagkakamali ko. Hindi maaari ito! Anak ko! Tara na, Papa! Umalis na nga ang mag-ama sa kubo nila Berto. Hindi na nila nakita pa ang mga sumunod na mga pangyayari. Walang ibang naisip si Crisanto, kundi mailayo ang kanyang ama sa dalawa. Hindi niya inaasahan na sasambulat ang gabing yun sa kanya. Lahat ng lihim ni Selena at